Oh, saan naman napunta mo? May racket po ako kaso manghihiram sana po ako sa'yo ng pera para pamasahe. Anong racket yan? Racket na naman! Mami, hindi pa po kasi binibigay yung sahod ko sa nakaraan kong racket. Kaya nga, anong racket yan? Racket ng racket, wala naman sinasahod. Pati pamasahe sa akin kukunin. Wala akong pamasahe. Hindi nga nagpapadala ate mo. Wala akong pera dito. Mami! Ano ba? Ba't bigla kang dumating? Surprise? Yes, Mami. Kakatuwa naman. Ay, Mami, magpasalubong pala ako sa inyo. Magugustuhan mo to, for sure. Ay, naku, thank you. Ano ba yung bigla ka umuwi? Namiss ko kayo. Bawal ba umuwi, Mami? Ako nga, namiss din kita. Dami nating kwentuhan mamaya. Ate, wala po ba akong pasalubong? Ito tira ko sa aeroplano. Ubusin mo na. Bakit? Snacks ko na lang po to para mamaya kasi may racket po ako. Kaso, baka pwede mo kong pahiramin ng 1,000 pamasahe. Ide naman. Ang galing mo naman talaga, no? Kakadating ko lang Manghihingi ka agad ng pera? Sorry na ate, wala naman akong ibang mahihiraman kasi si Mami wala din pera. Ang tagal ko sa ibang bansa. Pinag-aral na kita't lahat. Wala ka pa rin napapala? Ate, nag-a-apply naman po ako kaso masyadong competitive yung mga pinag-a-applyan kong company. Hinahanap na yung mga naging cum laude, summa cum laude. Kaya hindi ako makapasok. Oh my God, bobo nga. Sabihin mo nga yan, totoo nga, bobo nga kasi, patanga-tanga. Para kang taga-bundok. Tinan mo naman ang depression ng pananamit mo sa ate mo at saka sa'yo. Hindi ko nga maintindihan kung saka nakamana ng kapangitan mo. Kapatid ko ba yan talaga, Mami? Sige na po, mauna na lang po ako. Hahanap na lang po ako ng ibang mahihiraman ng pera. Ka na bumalik? Ay, naku. Mami! Kamusta? Okay lang. Yan, kakarating ko lang. Ang daming bad vibes. Ganyan kami araw-araw, kaya ang stress ko sa babaeng yan. Ako, kung alam mo lang, hindi makahanap ng trabaho. Araw-araw naman naalis siya. At saka, huwag na natin siya pag-usapan. Ikaw na, kumusta na? Mabuti naman ako, Mi. Miss ko lang kayo, kaya umuwi ako. Talaga ba? Ang ganda naman ng anak ko. Ano ba yan, Eden? Gabing-gabi na. Katok ka ng katok. Nagpapahinga na ako Sorry po ate. Hindi ko naman alam dyan ka matutulog sa kwarto ko. Kakarating ko lang galing doon sa racket. Ano naman kung kakarating mo lang? Papahinga ako dito, nang-istorbo ka. Kwarto ko yan Sabi ni Mami, dito daw ako matutulog. Di tabi na lang tayo. Ayoko na may katabi. Tsaka hello! Ang tagal kong breadwinner, girl. Ano ka? Wala akong tutulugan dito? Sa bahay na to? Seryoso ka ba? Pwede naman nga po tayo magtabi. Mami! Ano ba yan? Ang ingay-ingay nyo! Itong si Eden! Nangagaw ng tulugan? Di ba sabi mo dito ako? Hindi mo na pinatulog ang ate mo. Ano ka ba? Pwede naman kami magtabi, diba? Bakit ayaw niya akong papasukin sa kwarto ko? Kwarto na niya yan. Siya na yung naririto Kaya mo naging kwarto yan. Wala ka dito. Tanga ka talaga, no? Saan ako matutulog? Ang lawak ng sopa doon. Doon ka matulog sa sopa. Kaso Mami malamok doon. Magkatol ka! Ang arte-arte mo naman. Di ka naman kakinisan. Mami, Umayos ka. Pumunta ka doon. Doon ka matulog. Para hindi kayo ang iingay nyo. Pati ako natutulog na. Pati ako naabala sa tulog sa inyo. Ito naman, konting bagay lang. Hindi pa diskartehan. Di nga nag-iisip yan. Di gumagamit ng utak. Gabing-gabi ka na dadating ano nangyari sa racket mo? Di wala na naman. Wala ano? sa makalawa daw ibibigay yung sahod. Nako. Sinasabi ko sa yung For sure, Mami. Wala na naman. Palamunin forever. Ganun na naman nga. Doon ka na matulog sa sopa. Lumakad ka doon. Storbo? Sarap pa ng tulog mo, impacta ka, ha? Aray! Ate! Ikaw, wala ka nang silbi sa lipunan, magnanakaw ka pa? Anong ginawa ko? Nawawalang pera ka sa wallet! Wala akong ginagalaw.
Ah, talaga? Eh, sino kumuha dito? Sino bang may kailangan ng pera? Di ba ikaw lang naman? Eh, hindi naman ako pumasok sa kwarto. Kita mo naman, dito niyo ako pinatulog. Eh, sino magnanakaw dito? Tayong tatlo lang naman. Wala ka si Mami? Hindi ko alam, baka na-misplace mo lang. Huwag mo akong pinagbibintangan ate. Alam ko wala akong pera pero hindi ako magnanakaw. Ano ba yan? Ito kasi, Mami. Bago ako matulog ang ingay nyo. Ngayon gising na. Umaga na ang ingay nyo pa din. Ano ba? Paalam mo yun na nga, inutil na nga, magnanakaw pa. Nawala pera ko sa wallet, Mami. Oh, wala ang pera ng ate mo. Ano? Ilabas mo. Mami, hindi ko alam. Dito ako buong magdamag. Ikaw. Ilabas mo. Mami, wala nga ate mo. Di wala nga ako kukuha sa akin. Dadating ang ng ate mo kung ano ang ginagawa mo. Magdi-deny ka pa. Ano ba? Bakit niyo ba ako pinagtutulungan? Alam mo ba? Kapatid na magnanakaw sinungaling. Sinungaling ka. Sumusobra na kayo. Lagi niyo lang ako pinagtutulungan? Sasagot ka pa, sasampalin kita. Palayasin mo na ngayon, Mami, dito. Maigi pa nga lumayas ka na. Mami, wag naman. Wala akong matutuluyan. Problema mo na yon. Nasa edad ka na, Eden. Mami, wag naman. Malaki ka na. Kaya mo na sarili mo. Kesa ganito lagi araw-araw, nai-stress ako sa'yo. Problema ka talaga kahit noon pa. Alam mo? Problema ka talaga. Mami, wag niyo akong paalisin. Maawa naman kayo sa akin. Ah, di ka alis. Aray ko! Ate naman! Sige, lumabas ka na dun. Ate! Maawa naman kayo sa akin, Ma! Ma! Layas ka. Layas! Oh, eto pa oh. Baka yan pa ibabalikan mo para hindi ka na bumalik dito. Lumakad ka na dun. Mais ka na. Ka nang babalik, magnanakaw. Sakit ng ulo binibigay mo sa akin, babae ka. Sakit ang tingin ko. Natutog na ako. Kaya ako nito matutulog. Miss? Miss? Ito ka natutulog. Delikado dito, miss. Lalo na babae ka. Tsaka, saan po ba yung bahay niyo? Hindi na po ako babalik sa amin. Pinalayas na po ako eh. Pinalayas ka? Hindi mo ba pamilya yung nakatira sa inyo? Pamilya po. Kaso, hindi naman nila ako kailangan. Ganun ba? Grabe naman pala yung pamilya mo. Kung matanong ko lang, bakit ka pinalayas? Pinagbintangan po kasi ako na nagnakaw ng pera ng ate ko. Hindi naman po sila naniniwala. Gawa ng wala po akong trabaho. Nako, medyo mabigat nga yung problema niyo, miss. Kaso, nag-aalala ako. Dito ka kasi natutulog eh. Iba-iba kasi yung mga nadaan dito. Minsan may mga dumadaang adik at saka magnanakaw. Kaya iniisip ko, delikado kung diyan ka matutulog. Wala naman po akong ibang mapupuntahan. Tsaka okay na po dito. Lilipat na lang po ako ng ibang matutulugan bukas. Wala ka bang kahit pera man lang pang hotel? Wala po eh. Naku, ganun ba? Kung gusto mo, sa bahay ka na lang muna tumuloy. Teka lang, sir. Hindi mo naman po ako kilala. Bakit niyo ako papatuloyin doon? At saka, hindi po ako basta-basta sumasama sa ibang tao. Naiintindihan kita, miss, okay? Hindi rin naman kasi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyaring masama sa'yo dito sa daan eh. At saka marami akong ekstrang kwarto sa bahay. Safe ka doon. Alam mo, halika na, lumalalim na yung gabi. Hindi ako masamang tao. Okay? Gusto lang kitang tulungan. Kahit pagkagising mo sa umaga, umalis ka na. Gusto ko lang may matutuluyan ka ngayong gabi. Halika na. Sige po.
Busy, sweetheart. Pasensya ka na ha. Hindi na ako nakabisita dun sa office mo. Masyadong maraming ginagawa eh. Kalain mo yun. Napakagaling mo pala talaga magpatakbo ng negosyo, ha? Ako, kung hindi naman dahil sa suporta mo, hindi ko rin ito magagawa. Oo nga, sweetheart nga pala. Aalis ako ngayon. May meet ako na tao kasi bibili ako ng property. Property? May kausap na ako. Parang hindi ko yun alam. Na-surprise na ako. Kaya mo na, sweetheart. Mamaya, titext na lang kita. Sundan mo na lang ako dun sa meeting ko. At saka, alis na ako. Pero, may mga darating palang mga aplikante. Ikaw na lang muna mag-interview sa kanila, ha? Sige. Walang Okay. problema. Mamaya, see you later. Bye. Ano ginagawa mo dito? Ano to? Another gig mo na naman? Oo. Part-time ko to, Miss Arian. Tsaka bakit kung makaupo ka dito, parang feeling CEO yan? Kasi pinagkakatiwalaan ako ng boss dito. Kahit part-timer lang. Kaya dito ako nagtatrabaho sa table niya. In fairness ha, nagmukha kang tao sa pananamit mo. Hindi ka na mukhang dugyot gaya dati. Nag-i-improve din naman pala. Salamat. Pasensya ka na hindi kita mai-interview kasi umalis yung amo ko. Alam mo, di naman na kailangan interviewin ako kasi yung credentials ko, maganda naman. Diba? Alam mo naman, bata pa lang tayo, mas magaling na ako sa'yo. Tsaka, bakit mo ko interviewin? Sino ka ba dito? Hindi ko naman sinabing i-interviewin kita. Sinabi ko umalis yung boss namin at wala mag-i-interview sa'yo. Kaya kung gusto mo, iwan mo lang yung CV mo at ipapasa ko sa boss ko. Make sure lang ha, makakarating ka sa boss mo. Tsaka, hanggang dyan ka na lang, habang buhay part-time. Huwag ka mag-alala. Makakarating to sa boss ko kasi hindi naman ako magnanakaw. Pwede ka na makaalis. O ano, kumusta lakad mo? Okay naman, May. Tatawagan naman ako for sure doon. Ba't kasi dito ka nagtsatsaga mag-apply? Hindi ka ba bumalik sa abroad? Mami naman, nagtanggalan nga doon. Papabalikin mo pa ba ako? Tapos hindi mo naman sa akin sinabing tinanggal ka. Sige tayo ng sige ng gastos, kala ko babalik ka. Yan, ngayon tamo, tagtad tayo sa utang. Mami, ang tagal-tagal ko na nagkatrabaho sa pamilyang to. Kailangan mo bang maisumbat yun? Kasi hindi ko alam. Tinan mo ha, dadating ngayon. Ngayong araw na to, dadating yung bibili ng bahay. Pagka ito binili niya, yung amount na matatanggap natin, pambayad rin. O, saan tayo pupulutin dalawa? Saan tayo titira ngayon? Makakaharap din akong trabaho, Mami. Ay, Diyos ko. Tsaka di ko kasalanan yan, Mami. Ang sakit na talaga ng ulo ko. Parang hindi mo magiging kasalanan, napakaluho mo naman. Sige, din may kasalanan, Mami. Kung ano yung luho mo noon, yun pa rin ngayon. Alam mo nang wala tayong pera. Ay, speaking of the devil, si Eden nga pala, Mami, nakita ko kanina. Sa inaatayan ko. Alam mo ba, part-timer siya doon. Well, habang buhay na lang siya part-timer. Bobo kasi yun. Part-time pala siya doon. Di mo kahit pa paano may nangyayari ngayon sa racket niya. May susweldoin siya, hindi gaya dito, racket na racket, wala namang sweldo. Kasino lang naman sahod nun, Mami. Tao po! Pasok po! Ay, pasok po kayo, Sir Renzo. Opo. Good morning po, Miss Good Gina. morning po. Ay, ano, deal na tayo? Tuloy na ba yung deal natin? Tungkol sa pagbili dito sa bahay niyo? Opo. Sa totoo niyan, hindi naman talaga ako interesado bilhin yung bahay niyo. Pero huwag kayong mag-alala kasi bibilhin ko pa rin to. Dahil yung asawa ko, may sentimental value to sa kanya. Paano naman nagka-sentimental value sa kanya? Pero alam mo, bilhin mo to, magandang lugar to. Exclusive village to, sir. Hindi ka Eh, napulugi. Ito, niready ko na yung ano. Baka pwedeng pirmahan mo na kasi alam mo, yung ibabayad mo, pambayad din namin para matapos ako sa mga problema ko. Pirmahan mo na to ngayon. Pirmahan niyo na po, sir. Sige po, pambabayad niyo lang din pala sa utang yung magkukuha yung pera dito.
Close deal na po. Apo, Tag-isa po sige. tayong kopya. Sige po. At sana naman po makuha na rin namin yung kasi talagang pambayad talaga yan. Ng utang nyo. Mm-mm. Maya-maya, andyan na rin po pala yung asawa ko. Pinasunod ko po siya dito. Sige po. Ganun nga, magkakaroon. Oh, andyan na po pala yung asawa ko. Eden? Oo, bakit? Asawa mo to si Sir Renz? Oo. Teka lang, Arian. Bakit ang dami mong tanong? Hindi mo ba ako kakamustahin? Hindi niyo ba ako na-miss? Buti naman, Eden. Ikaw ang nakabili ng bahay natin. Kasi, yung bebentahin ito, pambayad din namin sa utang Baka pwede mapakiusapan ka na, alam mo na. Alam niyo, malaki yung respeto ko sa inyo. Pero sa ginawa niyo sa akin, hindi ko kayo mapapatawad. Bakit yung mga oras na pinalayas niyo ako dito? Inisip niyo ba kung saan ako pupunta? Inisip niyo ba yung mangyayari sa akin? Di ba hindi? Pinagkaisahan niyo ako. Mabuti nga binili ko pa tong bahay para makip tong memories ni Daddy. Kasi siya lang naman yung nagmamahal sa akin. Besides, matutulungan ko kayo. Kasi yung perang mabibenta dito, ipambabayad niyo sa mga utang niyo. Anong pinagsasabi mo? Si Daddy lang ang nagmamahal sa'yo? Bakit? Pinag-aral kita. Kaya ako nasa ibang bansa, di ba? Nagtatrabaho. Papakahirap doon. Nagsasabi ka pa ng totoo o binibilog mo lang yung ulo ni Mami? Ilang taon kang nagsinungaling. Ang pagkakaalam ko, wala kang trabaho doon. Nagtatago ka lang sa States. Kaya ka umuwi, di ba? Kasi tinulungan ka ng government doon. Anong pinagsasabi mong pinag-aral mo ko? Malaman-laman ko, yung perang ginastos mo sa akin, pera na galing kay Daddy. Eden, total naman kayo pala namang mag-asawa na kabili nito. Baka naman pwedeng pagbigyan nyo kami na ilang panahon na dito muna tumira. Wala talaga kami lilipatan Okay, kasi mabait naman ako. Bibigyan ko kayo ng 5 araw. Pero kapag hindi kayo tumupad sa usapan, ide-demand ako kayo ng trespassing. Okay na ba yun? 5 araw? Nahihibang ka ba? 5 araw lang? Kapatid mo naman ako ha. Nanay mo to? Hindi ako nahihibang. Bakit? Pinagbigyan niyo ba ako nung pinalayas niyo ko? Di ba ura-urada? Kung wala din namang patutunguhan itong pag-usapan natin. Mas mabuti bang umalis na kami at tandaan niyo yung sinabi ko. 5 araw lang. Hindi naman.